May katanungan lang ako sa inyong lahat mga kabayan. Ano-anong mga palatandaan ang alam ninyo upang matukoy na ang isang tao ay isa palang aswang? Ibahagi nyo na yan sa comment section sa ibaba. Kung bakit ko naitanong, mahalagang maging handa sa lahat ng panahon dahil hindi natin batid na baka isang araw, isa na pala sa mga ito ang kaharap natin. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop para sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Bagong lipat lamang noon sa kanilang bagong inuupahang bahay ang magkapatid na Jenna at Justine. Napilitan silang lumipat dahil pinakiusapan sila ng may-ari ng dati nilang inuupahan na kukunin na ang bahay dahil ipapaayos ito. 5 buwang buntis noon si Jenna sa panganay nila ni Arthur. Nasa ibang bansa nagtatrabaho si Arthur kaya nakiusap ito sa bayaw nitong si Justine na alalayan ng kanyang ate Jenna para may kaantabay ito. Wala namang naging problema kay Justine dahil binata naman siya. Bukod pa ron ay binibigyan rin siya ng pakonsuelo ng kanyang kuya Arthur sa tuwing magpapadala to. Pagtitinda ng inihaw na isda ang pinagkakaabalahan ni na Jenna at Justine. Nag-iipon din kasi ang mag-asawa para makabili ng lupa at makapagpatayo ng sarili nilang bahay. Gusto kasi nilang hindi na umalis pa ng bansa si Arthur at magkakasama na lamang silang mag-anak kapag nariyan na ang kanilang anak. Likas na masipag sina Jenna at Justine. Bata pa lamang kasi ang mga to ay nakakatulong na sila ng kanilang mga magulang sa mga gawain, maging sa pagtitinda ng mga ito ng gulay at isda. Ang kaso nga lang, nung dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang pamilya, ay kasama nitong gumuho ang nooy masaya sanang pagsasama nila. Nambabae ang ama nila at sumama sa iba. Iniwan na lamang silang basta habang ang ina naman nila matapos malaman ang ginawa ng padre de pamilya ay nagsimulang nalulong sa alak at sugal. Napariwara ang buhay ng kanilang ina. Nawala na rin ang kanilang negosyo kaya maagang napilitang mamasukang mga tindero sina Jenna at Justine. Ayun nga lang, ang mga kita ng mga ito, imbes na ilaan sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw, ay nauubos lamang sa sugal at alak ng kanilang ina. Nagtiis ang magkapatid sa ganoong klase ng kanilang pamumuhay. Hanggang isang araw ay ipinarating sa kanila ang isang nakapanlulumong balita. Namatay ang kanilang ina dahil sa isang insidente ng hit and run. Ayon sa mga impormasyon sa mga tao, lasing na lasing daw ng gabing yun si Aling Celia na kanilang ina. Pasuray-suray daw sa kalsada hanggang sa isang cargo truck daw ang mabilis ang takbo na nahagip siya. Sa lakas ng impak ay humampas ang ulo nito sa sahig ng kalsada, tsaka pa nagulungan ng higanting sasakyan na kaagad niyang ikinamatay matapos magkalasog-lasog ang katawan. Simula noon ay nabuhay na ng magkasama at walang ibang katuwang ang magkapatid. Natuto sila sa buhay at ni minsan ay hindi nila pinapasok ang salitang tamad sa kanilang kaisipan. Hanggang nakilala ni Jenna si Arthur na naging asawa na nga nito. Kagaya ng magkapatid, natuto na ring mamuhay mag-isa ang lalaki magmula nang nalaman niyang ampun lamang siya ng mag-asawang Dencio at Carmen. Mabilis na rin niyang natanggap yon dahil hindi rin naman maayos ang trato ng mga yon sa kanya. Para siyang baboy kung ituring ng mga yon. Adik sa ipinagbabawal na gamot ang mag-asawa at ang huling balita ni Arthur sa mga yon ay nakasama sila sa mga lumaban nang sinubukan silang hulihin.
kaya napatay ang mga yon. 2 taon nang mag-asawa sina Jenna at Arthur. Kasama na rin nila palagi si Justin. Magkasundo ang magbayaw dahil marami silang mga bagay na pareho nilang hilig. Isang hapon, medyo matumal ang benta ni na Jenna at Justin ng kanilang panindang inihaw na isda. Halos wala pang gaanong benta. Hanggang lumapit sa kanila ang isang babaeng kung tatantyahin ay nasa edad 50 pataas. Tumingin yon ng kanilang ibinibenta. "Sa inyo po, Nay." "Ay, malayo pa lang naaamoy ko na. Ang bango-bango." Sambit ng Ale. "Ay syempre naman ho, masarap po yan." Napansin ni Justin na parang naglalaway ang matanda na tila ba natatakam. Nagpunas pa ng laway niya yon. "Oo nga sobrang bango. Lalo kong nagugutom." Buong akala ni Justin ay sa mga iniihaw ni Jenna na isda nakatingin at natatakam ang matanda. Hanggang napansin nitong parang sa tiyan ng kanyang ate Jenna nakatingin yon. "Iya, mukhang masarap talaga yan ah. Ang bango talaga." "Ay, opo Nay. Alin po ba yan ang gusto ninyo? Wala pa naman pong may-ari ng mga yan eh." Sagot ni Jenna. "Yung tiyan mo, ang laki no. Ang lusog siguro ng bata sa loob niyan." "Ah, ito ho. Ay syempre ho. Inaalagaan ko pong mabuti tong baby ko." "Ah, mabuti naman." "Ang bango talaga." Nay, pili na po kayo. Lahat po yan available pa." "Malusog na bata." Nay, may napili na po kayong isda." Medyo malakas na pagkakasabi ni Justin dahil parang pakiramdam nito ay may kakaiba sa matanda. Oo nga pala. Sige, bigyan mo na lang ako nitong isang tilapia at isang hito, ineng." Pagkaturo ng mga isdang kursonada nito ay kaagad inasikaso ni Justin ang pagbalot sa mga yon. Nang iaabot na niya sa ali yon at kukunin ang bayad, hindi sinasadyang nagtama ang mga mata nila. Kaagad umiwas ng tingin ng Ale tsaka ibinalik ang pagtitig sa tiyan ni Jenna. Doon na pagtanto ni Justin na meron talagang kakaiba sa matanda. Dahil kahit mabilis lamang nagtama ang kanilang mga mata, hindi siya maaaring magkamali na nakita niya ang refleksyon niya sa mata ng matanda ay nakabaligtad. Nakatiwarik siya. "Pwede ko bang mahimas ang tiyan mo, iha? Natutuwa lang kasi ako. Ang laki ng tiyan mo eh." Sige ho Nay, wala hong problema." Nanlaki ang mga mata ng Ale at nanlisik. Nakangisi habang naglalaway. Akmang hahawakan nito ang tiyan ni Jenna nang naging alisto si Justin at mabilis na hinarangan ng kapatid. Ate, pasok ka muna sa loob. Tumatawag yata si Kuya Arthur sa cellphone mo. Naririnig ko kanina pa eh. Bilis na, ako na muna ang bahala riyan." Maagap na sambit ni Justin. Kaagad namang pumasok sa loob ng bahay si Jenna para silipin ang telepono nito. Kunwari nagpasalamat na lamang si Justin sa Ale at hindi na niya kinausap pa yon para umalis na. Aktong abala na lamang siya sa ginagawa.
Habang naglalakad papalayo ang Ale, ay nakatingin pa rin ito sa loob ng kanilang bahay na tila sinisipat si Jenna. Hanggang sa tuluyan ng makalayo ang babae. Sakto naman ang paglabas ni Jenna. Sinabi nito kay Justin na wala namang tawag si Arthur, pero nagpadala na ng mensahe ang kanyang ate sa mister nito na nasa maayos naman silang kalagayan at walang dapat na ipag-alala. Ate Jenna, alam mo ba kung bakit kita pinapasok sa loob? Yung Ali kasing bumili ng isda sa atin. May kakaiba sa kanya. Kanina pa nakatingin sa tiyan mo at naglalaway. Nanlilisik pa ang mga mata nun. Tapos may nakita pa ako. Yung refleksyon ko sa mga mata niya, nakabaligtad ako. Nakatiwarik. Ganon? Ano naman? Ate, hindi mo ba alam yun? Naririnig ko sa mga kwento-kwento na kapag ganon daw, aswang ang taong yun. Sagot ni Justin. Aswang? Ikaw talaga, Justin. Tigil-tigilan mo ang kakanood mo ng mga horror-horror na yan. Sagot ni Jenna. Ate, totoo naman ang sinasabi ko eh. Ate, wala namang masama kung mag-iingat, di ba? Mahirap na. Lalo na, dala mong pamangkin ko. Oo, sige na po. Okay na. Pwede na tayong bumalik sa paghahanap buhay. Ika ni Jenna. Yun ang naging simula na hindi mapayapa ang isipan ni Justin. Palagi itong nagmamasid at nakikiramdam sa paligid at sa mga tao. Alam niya na kung totoong aswang ang aling yun, ay tiyak niyang ang bata sa sinapupunan ng ate niya ang puntirya nun at nasisiguro niyang babalikan sila nun. Pagkasara ng kanilang tindahan, nagpasyang magtanong si Justin sa isang matandang lalaki na kanilang kapitbahay tungkol sa mga bumabagabag sa kanya. Dati kasing taga-malayong probinsya ang matanda. Ayon dito, base sa mga detalyeng inilahad sa kanya ni Justin, ay tugmayon sa mga palatandaan na aswang ang Ali. Nagtanong si Justin sa matanda kung anong dapat nilang gawing magkapatid. Ubra ho ba't ang selso yung bawang at asin? Alam mo, iho, pwede naman yan eh. Ayaw nila sa amoy ng bawang at takot din sila sa asin. Pero sa panahon ngayon, marami na rin sa kanila ang alam na rin kung paano kontrahin yan. Ganito, total, konkreto naman ang tinitirahan ninyo. Kaya hindi naman yan basta makakapasok sa inyo. Basta siguruhin ninyong nakasara ng maayos ang mga pintuan at bintana. Wag na wag kayong basta magbubukas. Palibutan mo ng asin ang buong paligid ng bahay at magdikdik ka ng bawang. Tsaka mo ikalat sa paligid. Meron akong ipapahiram sa inyo. Pwede ninyong magamit to kung sakaling may gumambala sa inyo. Ay maswerte kayo, iho, at narito pa rin ang iilang gamit ko. Teka lang ay maghintay ka rito. Pumasok sa loob ng bahay niya si Mang Celso at nag-antay naman sa labas si Justin. Pagbalik nito ay may dala itong mga bagay. Ito ang buntot pagi, tsaka ang langis na lana. Palagi ninyong dalhin kasama ninyo ang mga to. Oras na uminit ang langis sa bote, ibig sabihin lamang nun ay may aswang sa malapit. Pero kung sobrang init at halos kumukulo na ito, mas malapit na siya. Kapag nangyari yon, narito ang buntot pagi. Ito ang panghataw mo sa nilalang na yon. Mas maganda kung sa likuran mo tamaan. Hindi nagagaling ang magiging sugat ng aswang. Oras na tamaan siya niyan. Tang, kakayanin ko ho kayang lumaban sa aswang kung sakaling magkaharap kami? Hindi ba nakakatakot yun? Hahayaan mo bang mapahamak ang kapatid at pamangkin mo?
Siyempre hindi ho. Kung ganon, anong pinoproblema mo? Ang totoo tang, natatakot po ako. Kaya papayag kang kainin ng aswang ang sanggol sa tiyan ng kapatid mo. Siyempre hindi ho. Hindi. Kung ganon, umuwi ka na at dalhin mo ang mga gamit na yan. May mga kargang dasal yan. Bantayan mo rin ang maayos ang ate mo at huwag kang papayag na wala ka palagi sa tabi niya. Naiintindihan mo ba? Opo, Tang Celso. Sige ho, tuloy na po ako. Maraming salamat po sa mga gamit na to. Walang anuman, iho. Noon di ginawa ni Justin ang lahat ng ipinagbili ni Tatang Celso. Ipinaliwanag rin niya sa kanyang ate Jenna ang mga ginagawa nito at ang sitwasyong posible nilang kalagyan. Pinagtawanan lang siya ng kanyang ate at hindi pinaniwalaan. Sinaway pa siya nito ngunit itinuloy ni Justin ang kanyang ginagawa at nanatiling bingi sa mga sinasabi ng kanyang ate. Hating gabi, nagising si Justin dahil sa pagdaing ni Jenna ng sakit ng tiyan nito. Napatakbo yun sa kusina upang ikuha ng tubig ang kanyang ate. Pag-abot niya ng tubig ay tumanggi ang ate niya. Namimilipit yun sa sakit. Nataranta si Justin at hindi alam ang gagawin. Alam niyang imposibleng manganganak na ang ate niya dahil 5 buwan pa lang ang tiyan nito. Napapasigaw na sa labis na sakit ang kanyang ate at wala siyang magawa kundi himasin ang likuran nito. Ngunit isang ingay ang pumukaw ng kanyang atensyon. May kung anong naririnig siyang kumukutkot sa bintana ng kwarto ng kanyang ate Jenna kung nasaan sila. Nilapitan ng binata ang bintanang pinanggagalingan ng ingay. Gawa yun sa kahoy at makalumang mga klase ng salamin ang gitna. Yung mga salaming may mga ukit na disenyo at malabo kaya di tagusan ng makikita. Sliding din ito ngunit may lock sa loob. Inilapit ni Justin ang tenga niya rito. Kabilin-bilinan ni Tatang Celso na huwag basta-basta magbubukas ng pintuan o bintana. Nagulat siya nang biglang may tumuktok ng 3 beses sa salamin ng bintana. Sino yan? Sinong nandyan? Kabadong tanong ni Justin. Noon di napansin ni Justin na kumukulo ang langis na nasa boteng ibinigay sa kanya ni Tatang Celso. Palatanda ang may aswang sa paligid. Kahit patakot na takot ito ay pinilit niyang tatagan ng sarili para sa kanyang ate at pamangkin. Hindi rin naman basta makakapasok kung sino man yon dahil may rehas na bakal ang bintana sa labas. Mas lalong dumagundong ang kaba sa dibdib ni Justin nang biglang lumakas ang pagtuktok sa bintana. Tila nagiging agresibo na ang kung sinong nasa labas. Halos mabasag na ang makapal na salamin. Parang pilit ring binabaklas ang rehas na bakal sa labas ng bintana. Demonyo ka! Sinasabi ko na nga ba't babalik ka? Akala mo ba hindi kita kilalang walang yaka? Ikaw yung pangit na aling bumili sa amin ng isda. Sige, subukan mo kaming guluhin at sasamain ka sa akin. Mas lalong naging agresibo ang nilalang. Dinig ni Justin na halos masira na ang rehas na bakal sa labas ng bintana nila. Nag-iisip siya kung bubuksan ba ang bintana at hahatawin ng buntot pagi yon para maitaboy. Pero natatakot naman siya na baka mas lalo pa nilang ikapahamak yon. Magkahalong ingay ng tila sinisirang bakal na rehas at pag-angil ang naririnig ni Justin mula sa labas. Nagsimula ng manalangin ang binata dahil hindi na nito malaman ang gagawin. Nagpapawis na ng malamig ang binata. Dumadagundong ang kabog ng kanyang dibdib.
hanggang isang malakas na pagpalahaw mula sa nilalang na nasa labas ang narinig nito. Sobrang matinis yun na parang sakit na sakit. Kasabay ng ingay na yon ang boses ng isang matandang lalaki. Walang iya ka! Dito ka pa sa lugar namin na may meste, ha? Tanggapin mo to! Halimaw! Boses ni Tatang Celso na parang hinahataw ng kung ano ang nilalang. Mabilis na binuksan ni Justine ang bintana at pagtingin niya ay naroon nakatayo si Tatang Celso habang hinahataw ng buntot pagi ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Yung balat nun ay sobrang putla at parang punong-puno ng langis. Buhaghag ang buhok at mapula ang mga mata. Ang lalaki ng mga ngipin nito at nakalabas ang mahabang dila. Ang hahaba rin ng mga daliri nun. Sinusubukang gumanti nun kay Tatang Celso pero bawat pagtama ng buntot pagi ay nag-iiwan yun ng mahabang sugat sa nilalang. Pagkakita ni Tatang Celso na binuksan ni Justine ang bintana. Hoy! Isara mo yan! Mabilis na isinara ni Justine ang bintana at nooy narinig niyang tila kumaripas papalayo ang aswang nakaharap ni Tatang Celso. Huwag ka nang babalik dito, halimaw ka! Sige, takbo! Sigaw ni Mang Celso na dinig ni Justine. Napalingon si Justine sa ate Jenna nito at nakita niyang tulog na yon. Siniguro niyang natutulog lamang to. Mahimbing nga ang tulog nun kaya kinumutan niya ang kanyang ate tsaka muling binuksan ang bintana. Nakita niya si Mang Celso na pinipiga ang mga braso nitong may dugo. May mga sugat itong natamo sa engkwentro niya sa aswang na gumambala sa magkapatid. Mang Celso, may sugat po kayo. Halika kayo rito sa loob para magamot natin. Salamat na lang, iho. Wala ito. Ay, hugasan ko lang to, tayos na. Nasaktan ba kayo? Ayos lang po kami, Tang. Nakatulog po si ate. Maraming salamat po, Tatang, at niligtas niyo kami. Wala yun, iho. Natutuwa ako at maayos lang kayo. Hindi na babalik ang aswang na yon. Napuruhan ko siya. Sa tansya ko pwede niyang ikamatay ang mga pinsalang yon. Pero kung mabuhay man siya, siguradong araw-araw siyang pahihirapan ng mga pinsalang yon. Sige na, magpahinga na kayo, iho. Alagaan mong mabuti ang kapatid mo at pamangkin. Babalik na ako sa bahay. Maraming salamat ho, Tatang Celso. Matapos nga ang gabing yon, ay hindi na muling ginambala pa ng aswang ang magkapatid. Hanggang dumating na rin ang buwan ng kapanganakan ni Jenna at isinilang nito ang isang malusog na batang lalaki. Lumakas rin ang negosyo nila mula dumating sa kanila ang batang si Baby Miguel na inaanak ni Tatang Celso. Naging maingat na rin sila palagi lalo pa sa mga taong hindi nila kilala o mga bagong muka at hindi nila nakakalimutang tumitig sa mata ng mga hindi nila kakilala upang makita nila kung normal ba o nakabaligtad ang kanilang refleksyon. Maraming salamat mga kabayan sa pakikinig ng ating kwento. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga kwento. And of course, huwag kalimutang i-like ang video na to at i-share mo na rin sa iba para mas dumami pa tayo. Ano? So gusto ko lang i-shoutout ang kabayan natin na nagpapa-shoutout, si Raymond Mantalaba. Ayan, good day idol, salamat sa lapag at sa magandang kwento po. Pa-shoutout po Raymond Mantalaba at Elena Palomo. And
Zian Mantalaba ng Santa Rosa, Laguna. Ayan, maraming salamat kabayang Raymond Mantalaba. And of course, sa mga nice magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa ating comment section and i-shoutout natin kayo sa ating susunod na shoutout. Ayan. So kayo mga kabayan, anong opinion ninyo sa kwentong ito? Anong masasabi ninyo? I-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. Ayan. So maraming salamat mga kabayan. Magkita-kita tayo sa ating susunod na kwento. Huwag kayong mawawala. Subscribe na. Don't forget. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Maraming salamat mga kabayan. God bless everyone.